Hi guys, it's May here. Welcome back po for another tarot card reading. So, ang titingnan po natin ngayon ay kung ano ang posibleng paparating sa inyo ngayong September hanggang October. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so babalasahin ko lang po ito saglit and then we will start. Okay, so para sa mga Aries, we have here lilies. And then we have here ring. Okay. So, parang meron ka dito na aalisin sa buhay mo na maaaring this is something na pwedeng business, kontrata, meron kang nakadeal, pwedeng ganon, or it can be a relationship, something that you are engaged to, or tipong nakapagkasunduan. Tama ba? Nakapagkasunduan mo, parang ganyan, na parang puputulin mo na, kumbaga. Kasi pwedeng masyado ng, how do you say it, either matagal na, luma na, parang ganon, or pwedeng hindi na siya ganon ka-useful sa iyo, or pwedeng ang tagal-tagal mong inaantay yung resulta or gain from this contract or dealing, pero wala pa rin nangyayari. So maybe magde-decide ka na it's time na putulin mo na ito. Okay, and then we have here, Four of Wands. So it can be an engagement or partnership na lalayuan mo na. And then we have here the Queen of Cups. Most of you pwedeng this is somebody na mahal mo or talagang gustong-gusto ninyo itong bagay na ito, pero ayun nga, hindi na kayo masaya, hindi na kayo natutuwa. Parang feeling ninyo there is something much better out there, and parang hahanapin ninyo kumbaga yung tunay na kaligayahan nyo or kung saan talaga kayo mas mag-grow. Okay? Para sa mga Taurus, we have here the Ship, the Choices, and the Anchor. Okay, so base sa mga barahan na to, yung iba sa inyo pwede makapag-travel or parang meron kayong choice to travel or to stay. Travel, choice, or stay. Parang ganyan. Okay? So, nasa sa inyo yan kung ano yung pipiliin ninyo. Kung mag-i-stay put ba kayo sa kung saan kayo currently, or kung mag-move kayo, or kung magta-travel kayo. Okay? And then we have here the Ace of Swords, Ace of Coins, and we have here the Three of Swords. So, base sa mga cards na to, kung halimbawang hindi kayo makapag-desisyon, hindi nyo alam kung ano yung tatahakin ninyo na landas, ang sabi dito, there are some things that you need to end. Okay? Na parang merong new beginning para sa'yo. Kung nakukonfuse ka man ngayon, eventually malilinawan ka rin. And pwedeng, ayun nga, merong kang puputulin na isang bagay in order for you to make the right choice, which is a new beginning for you, kung saan mas magiging stable ka. Hindi lang sa relationship, it can be financially. Pwedeng merong offer na pera na darating sa'yo na mahihirapan ka na tanggihan kasi ang laki na opportunity. So, kumbaga yun yung pipiliin mo. Okay?
Para sa mga Gemini, we have here the stars, the coffin, and we have here the tree. So, base sa mga barahan na to, pwedeng may mga hinihiling ka na posibleng magkatotoo. May mga bagay na magbabago. May mga bagay na mas mag-grow, mas mag-stabilize, or parang kumbaga mas mature. Okay? And then we have here the 9 of Wands, the 10 of Swords, and the 8 of Coins. So, kung meron kang mga problema ngayon, pwedeng ibig sabihin matatapos na mariresolba na itong mga problema mo na ito. Parang natuto ka na, mas alam mo na kung paano mo protektahan yung interests mo or yung sarili mo. So, with the 8 of Coins, hindi ito ibig sabihin pagpatuloy, kumbaga, yung pag-mature mo, patuloy yung pag-gain mo ng knowledge, yung experience, na ayun nga, sabi ko kanina, mas natututo ka na on how to handle, kumbaga, yung mga problema na dumarating sa iyo. Okay? Para sa mga Cancer, we have here the 10 of Wands, the 10 of Cups, and the Hangman. We have here the Fox, the Cross, and Child. Okay, yung iba sa inyo, maaaring merong isang tao dito na makakapagbigay sa inyo ng maraming problema. Itong tao na ito parang mautak. Okay? And pwedeng patago kung tumira. Na pwedeng siya yung mag-create ng problem sa family nyo or sa'yo, na parang magiging burden to you. Especially lalong-lalo na kung meron kang anak. Okay? Or basta may somebody na bata dito na involved, na pwedeng magiging ito yung isa sa alang-alang mo. So, ang nangyayari dito, kahit na maraming problema, medyo hindi mo alam kung ano yung desisyon na gagawin mo, kasi nga maaapektuhan itong bata na ito. Kaya, hindi mo totally na ma-resist siguro or maiwasan itong tao na to na tagabigay sa'yo ng problema. Kaya habang tumatagal, mas nagiging burden siya sa'yo, pasanin, na naaapektuhan na yung family mo or yung relationship. Okay? Para sa mga Leo, we have here the Rider, Heart, Stork, 3 of Wands, 2 of Swords, and the Tower. Okay, so base sa mga barahan na to, merong paparating sa inyo na pwedeng ang hangad nitong tao na ito ay tipong magkaroon ng expansion or progress sa whatever connection that you both have. It can be a love interest, okay? Pero mukhang hindi ka decided about dito sa tao na to. Kasi bukod sa paparating siya sa'yo, paparating siya na good news for you, pwedeng meron din siyang daladala na mga problema. Okay? Parang naging magulo kasi ang inyong pagsasama or connection, or pwedeng nagdududa ka sa intention niya towards you kasi nga baka mamaya magulo ka lang. Okay? So, kapag nangyari yun, na dumating siya sa'yo, hindi ka kaagad makakapag-desisyon. Okay? Para sa mga Virgo, we have here the Hermit, the 5 of Coins, the 6 of Swords, the Garden,
mice. And we have here man. Okay. So, maaaring sa mga susunod na mga araw, makaramdam ka dito ng sadness, okay, being alone, or pwedeng parang dumidetach ka dito to the society, or ayaw mo munang makihalubilo nga sa ibang mga tao, parang ina-isolate mo dito yung self mo. And ang nangyayari is unti-unti na parang pinanghihinaan ka ng loob, parang kinakain yung damdamin mo. Hindi mo namamalaya na the more that you suppress or isolate yourself is the more na nagiging depressed ka at mas nagiging ka nga, tawag ito, parang nalulugmok ka sa iyong situation. Pero ang maganda dyan, meron ditong isang lalaki na maaaring dumating sa'yo na magbibigay sa'yo ng positive changes. Okay? So, pwedeng mawala itong loneliness mo. Okay? Para sa mga Libra, we have here the 7 of Wands, the Page of Cups, and the 5 of Swords. We have here House, Lady, and Clover. Okay, yung iba sa inyo, kung nagpapatayo kayo ng bahay, ibig sabihin lang dito, patuloy na mapapatayo niyo yung bahay, or kung may balak kayo na magpatayo ng bahay, pwedeng matuloy yun. Okay? And then, meron dito na makikilala kayo na bagong tao, na babae, okay, na maaaring makapagbigay sa inyo ng swerte. Okay? Pero, ang problema sa tao na to, meron lang siyang pagkasinungaling. So, pwedeng ang dating is akala mo puro swerte lang yung ibibigay niya sa'yo, or paano ba? Pwedeng bibigyan ka niya ng mga opportunities, pero meron siyang kumbagang hindi i-disclose sa'yo kasi hindi siya totally honest with you. So, wag kang masyadong masisilaw kumbaga doon sa mga pinapakita niya na kaswertehan sa'yo, kasi baka mamaya ayun na, maloko ka. Okay? Para sa mga Scorpio, we have here the 9 of Swords, the Ace of Wands, the 4 of Cups, the Key, the Moon, and we have here Bouquet. Okay, so base sa mga barahan na to, merong isang opportunity na darating sa'yo, pero masyado kang nag-overthink about it. Okay? Na parang medyo nag-aalangan ka, confused ka kung tatanggapin mo ba itong opportunity na ito. Unfortunately, dahil sa kakaduda mo, kakaisip mo, maaaring lumipas, kumbaga, itong opportunity na ito sa'yo, kung tutuusin, maganda siya. Okay? So, kumbaga, tanggapin mo bago pa man mawala sa'yo yung opportunity na ito. Okay? Para sa mga Sagittarius, we have here the 9 of Cups, the High Priestess, the King of Cups, the Book, the Sun, and the Birds. Okay. So, base sa mga barahan na ito, maaaring maging masaya ka naman sa mga susunod na mga araw. Parang may mga ninanais ka dito na mangyari na parang mafu-fulfill mo, magkakaroon ka dito ng contentment, happiness,
And with regards to your love life, maaring may tao dito na magmamahal sa'yo or mahal na mahal ka nitong tao na ito. Yun nga lang, may mga tao dito na medyo chismosa na pwedeng pag-usap-usapan kayo nitong tao na ito. And the best way to deal with it is just be silent. Okay? Para sa mga Capricorn, we have here the Temperance, Ace of Cups, Three of Coins, Mountain, Tower, Fish. Okay. So, ang sinasabi dito, may mga challenges na pwede kang harapin. Okay? Or kung halimbawa you are facing a challenge right now, ang sinasabi dito, huwag kang mag-alala. Time will come na tipong malalagpasan mo rin itong mga challenges na ito. Okay? And parang nakikita ko rin dito na merong new beginning for you. There is somebody here coming towards you na parang makikipag-ayos. Okay? In terms of your finances, mukhang uulanin ka ng swerte. Okay? Ng pera. Okay? Pero, kumbaga, it might be parang challenging siya, pero you will be standing strong kasi dito. Na kagaya ng sabi ko kanina, pag nalagpasan mo yon, pwedeng darating sa'yo yung pera or yung swerte. Okay? Para sa mga Aquarius, we have here the Magician, the Emperor, the Wheel of Fortune, Snake, Clouds, and Letter. Okay, so base sa mga barahan na to, kailangan kong mag-ingat sa isang tao na parang may pagka-manipulative user, snake, ahas. Okay? Na hindi mo alam kung ano yung totoong intention niya towards you. Okay? Ang masama doon, hindi mo aakalain talaga na itong tao na to ay ginagamit ka. Kasi yung personality niya, or kapag nakikita mo siya, he is like this person na parang mo may kaya, strong, or basta mapagpanggap na tao, yung pala may itinatago. Okay? Pero fortunately, we have here the Wheel of Fortune. Pwedeng mag-iba yung takbo ng kapalaran mo. Pwedeng may mga swerte rin na darating sa'yo. And it might be triggered with like a letter, or meron ka matatanggap na message, contract, or any opportunity that can give you, kumbaga, pagbabago. Okay? Para sa mga Pisces, we have here the King of Swords, the Knight of Swords, the Knight of Coins, Whips, Dog, and Bear. Okay. So, base sa mga barahan na to, it's like there are 3 persons here na pwedeng maka-apekto sa'yo sa mga susunod na mga araw. Yung isang tao is parang paulit-ulit na lang. Okay? Kung nag-aaway kayo nitong tao na to, pwedeng it can still happen over and over again sa mga susunod na mga araw. Pero may nakikita rin ako dito na always to the rescue for you, na parang close na close sa'yo, or pwedeng kaibigan mo. Okay? And then meron din dito na parang may interest siya sa'yo, and medyo hindi lang to kumikilos ng maigi, pero this person can actually make you much stronger. Okay? And pwedeng itong tao din na ito ay magbibigay sa'yo ng opportunities like sa career mo or sa finances mo na pwedeng ikayaman mo. Okay? So,
Yan yung nakikita ko na posibleng paparating sa bawat zodiac signs.